Yun, sabi direct. Oh. Hello everyone! Hi! Yes, hello everyone. Ganda ng forma. Lalo na yan, amazing na amazing. Amazing sa pangalan pa lang eh. So, bukas, actually simula na All-Star Week. At bukas, doon ako magre-report from Palawan. Yes, live na live. Kayo ni Haji ang tatao rito. So, abangan mo yung mga All-Star reports natin. Oo naman. At maraming salamat sa PBA for allowing us to cover the All-Star Week. Yes. Okay. Marami kaming story about... Sino kayang mananalo? Anong Gusto ko yung South. Talaga? Gusto ko yung lineup nila eh. Mga punong... maganda rin yung North, pero tingin ko yung South mas steady. Yeah. And last two North-South face-offs, pareho nanalo yung North. So, babawi yung South sa tingin ko ngayon. Kahit wala si Junmar Fajardo. Tingin mo? Kayang-kaya. Sige, Boss Paul. Wala si Jonathan eh. Pang kape. Okay, so ready na, Meg? Ready. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 5 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakauling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At bago ko sila ululain bukas, dahil magko-cover naman po tayo sa Puerto Princesa, ito muna ang inyong paboritong PTV Sport. Parang walang kinalaman na. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya naniniwalang may kakayahan si Manny Pacquiao na pulbusin si Floyd Mayweather Jr. NU coach Roger Goriev naniniwalang nagulantang nila ang De La Salle Lady Spikers matapos ang straight set victory ng Lady Bulldogs sa step ladder match nila kahapon. Barangay Ginebra point guard L.A. Tenorio posibleng pumalik kay injured Mark Caguiwa sa PBA All-Star Game sa Palawan. Oklahoma City Thunder star point guard Russell Westbrook nagbalik aksyon kontra Philadelphia 76ers sa regular season ng NBA. Two-time NBA champion Ray Allen hindi muna maglalaro ngayong season. At Serbian tennister Ana Ivanovic pasok na sa second round ng Monterrey Tennis Open sa Mexico. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagrumusok na sports balita narito na sa boxing. Naniniwala si Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya na kayang pulbusin ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. sa kanilang mega bout sa May 2. Ito ang binitawang salita ni De La Hoya matapos sa mga kalaban niya ang dalawang boksingero kung saan natalo ang Olympic gold medalist sa parehong boxers. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Cecil Kimlat. Diskarte at hindi tapang ang dapat pairali ni Manny Pacquiao oras na makipagsalpukan ito kay Floyd Mayweather Jr. Ayon kay De La Hoya, hindi kailangan makipagsabayan si Pacquiao kay Mayweather kung nais ng Filipino boxing icon na gumanda ang kanyang tsansa na manalo. Sa ngayon ay dihado si Pacquiao kay Mayweather pagdating sa odds makers. Ngunit naniniwala si De La Hoya na maganda ang tsansa ni Pacquiao kung magiging madiskarte ito sa loob ng ring. Pacquiao has, if he has the legs for 12 rounds to move inside, outside, side to side, and throw a lot of punches, I really do feel that Pacquiao can do some damage to Mayweather. But then again, Mayweather's a masterful boxer. He's a master at defense, so it's just going to be a very entertaining fight. Idinagdag naman ni De La Hoya na kahit na inabot na 6 na taon ang paghihintay sa laban na ito, may sapat pa din na kakayahan sina Pacquiao at Mayweather na gawing eksplosibo ang kanilang laban. I mean, a lot of people can argue that it's maybe a few years too late, but I really do feel that Mayweather and Pacquiao still have a lot left in the tank to make it a really, really good fight. So, as a boxing fan, I'm really looking forward to it. Matapos ang urong-sulong na usapan ay nagkasundo ang kampo ni Pacquiao at Mayweather na ituloy na ang laban na kinukonsidera
bilang Fight of the Century. Magharap sina Pacquiao at Mayweather sa isang 12-round World Welterweight title fight ngayong Mayo 3 sa MGM Grand Garden sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, sumabak sa sparring session si former world champion Marvin Sonsona sa Big Bear Training Camp sa California. At ang kanyang nakatapat ay si Sugar Shane Mosley na labis na tinitingala ni Sonsona matapos pagharian ang World Lightweight Champion noong 1990s. May report si TJ Padua. Namanghaman siya sa bilis at galing ng kanyang sparring partner. Tiwala si former world champion Marvin Sonsona na marami siyang natutunan kay American superstar Sugar Shane Mosley. Ito'y matapos 2 beses sumabak sa sparring session si Sonsona kontra Mosley sa Big Bear Training Camp sa California. Ayon sa promoter at manager ni Sonsona na si Sammy Jello Ani, nakadagdag na motibasyon sa General City native fighter ang sparring sa isang boxer na tinitingala nito. Maganda ang sparring ni Marvin at saka he was happy talaga and honored, no, to spar with Sugar Shane Mosley. And talagang maka-experience siya ng magandang kilo, no? The first thing na na-notice ay ang bilis ni Shane Mosley pala. Late 1990s ang dominahin ni Mosley ang boxing world nang magtagal ito bilang World Lightweight Champion. Kabilang sa mga tinalo ni Mosley ay sina Philip Holiday, Yes James Leija at Golden Boy Oscar De La Hoya na 2 beses ipinahiya ng American Champion. 7 taong gulang lamang noon si Sonsona nang unang maging world champion si Mosley. Kaya naman ganoon na lamang ang paghanga ni Sonsona kay Mosley na pumayag ito na makipag-spar sa kanya. With Marvin, and he noticed that Marvin is also has the talent, no? And in fact, I just learned doon na medyo mayroong hanga rin si Shane sa kay Marvin kasi yung pinakita niya sa kilos. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ni Sonsona ang plano ng kanyang promoter kung kailan ang susunod na laban nito. Ayon kay Jello Ani, patuloy pa din sila sa pag-monitor ng development ni Sonsona sa training camp dahil makailang ulit na din itong umalis o di kaya hindi sumipo sa training nitong nakalipas na 2 taon. Ngunit tiwala naman si Jello Ani na magkakaroon na ng tunay na disiplina sa sarili si Sonsona oras na malaman nito ang kanyang tunay na potensyal bilang isang boxing superstar. Para sa PTV Sports, TJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Medyo matama sa picture si Sonsona. Sa PBA, malaki ang posibilidad na si Barangay Ginebra point guard L.A. Tenorio na ang papalit kay Mark Caguioa sa gaganaping PBA All-Star Game sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ito'y dahil sa iniinda pa rin ng hip injury ni Caguioa na kanyang natamo sa kanilang laban kontra Blackwater Elite. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminyo. Handa si Barangay Ginebra San Miguel point guard L.A. Tenorio na maglaro sa PBA All-Star Game. Ito'y sakaling hindi makapaglaro ang kanyang teammate na si Mark Caguioa dahil sa iniindang hip injury. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Tenorio na nais niyang makapagpasaya ng mga fans sa Palawan. Ito'y kahit pa nakatakda sana siyang sumali sa practice ng Ginebra sa linggo para sa kanilang Wednesday matchup kontra NLEX Road Warriors. Ang event ko lang naman is on Friday. So, actually, na-expect ko nga na makauwi na ako ng Sunday, gano'n. Pero, yun nga, nabanggit niya sa akin na baka ako nga rin tumalit kay Mark. Marami rin kulang eh. Marami pang wala dito, actually. Yes, Marami pang wala dito. So, baka nga daw, mag-sunnap ako for Mark and other players. So, okay din. Mapasama ako kasi diba, yun again, parang yung mga fans din naman, diba? And representing Mike na rin, teammate ko rin naman si Mike. Magkagayon man, masayang-masaya si Tenorio na muli siyang magpapartisipa sa annual festivities. Idagdag pa rito ang personal na pagtungo ni Gilas Pilipinas coach Tab Baldwin sa Palawan upang panoorin ng All-Star Game kung saan posibleng maging factor ang performance ng mga players para mabuo ang men's national team pool. Hindi na makakita ng PBA players, hindi na makakita ng PBA games. Diba? It's once in
once a year na makakita sila ng PBA player. So now, this is an opportunity for them to see the superstars, diba? Yung mga superstars natin sa PBA. Makita at mapasaya yung mga tao dito sa Palawan. Bukod sa possible all-star appearance, lalahok ang 5'8" playmaker sa obstacle course at 3-point shootout. Umaasa si Tenorio na ngayong taon ay siya na ang hihiranging kampyon sa Skills Challenge. Pinigil na ako ng sa obstacle. Hindi ako manalo-nalo eh. So hopefully, baka panalo naman ako this time around or maging contender naman ako this time around. Ang PBA All-Star Week ay gaganapin simula ngayong araw hanggang sa March 8, 2015 sa Puerto Princesa City. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, tila nabunutan ng tinik ang expansion team na Blackwater Elite nang talunin nila ang kanilang counterpart na Kia Carnival sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos na makabawi sila mula sa nalasap na pagkatalo sa kamay ng Kia sa opening ceremonies ng Philippine Cup noong nakaraang taon. Nagbabalik si Haji Caaminio. Aminado si Blackwater Elite Head Coach Leo Isaac na hanggang ngayon ay sariwa pa sa kanila ang pagkatalo kontra Kia Carnival sa opening ceremonies ng PBA Philippine Cup noong nakaraang taon. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Isaac na nagsilbi itong simula ng pagsadsad ng koponan sa conference kung saan ay wala silang naipanalong kahit isa sa mga laban. Actually, hindi lang ako. Even my players, they waited for almost 4.5 months to get back at Kia kasi we felt that that game in the first conference against Kia was really hard, and we just have to have that patience of having that next bout with or next game against Kia, and it happened yesterday. So nandun kami prepared mentally and physically for that game again. Makalipas ang mahigit 5 buwan ay muling nagarap ang dalawang koponan at sa pagkakataong ito ay mistulang nakabawi ang Blackwater at nabunutan sila ng tinik. Gusto rin namin kasing makakuha ng panalo and to think na yung tatalunin namin would be the team that is considered as the giant killer. So beating the team that is the giant killer, malaking factor namin dyan. Hindi rin itinanggi ni Isaac na ang nagsilbing game plan nila ay ang pagpigil kay Puerto Rican giant PJ Ramos at huwag gayaang makascore ang local players. Ang game plan namin was to defend and try to limit PJ Ramos, but we know mahirapan kami, so we had another plan. It's either we limit PJ Ramos or totally we have to contain their local players. So during the game, PJ Ramos would really get his numbers, pero ang isang namin is isang challenge namin sa mga players namin, don't allow the local players to have a big contribution. Sa naturang laban ay wagi ang Blackwater kontra Kia sa final score na 115-104 sa pangunguna ni Brian Eruela at reinforcement Marcus Douthit. Ang susunod na makakatapat ng Blackwater ay ang Alaska Aces sa darating na Miyerkules. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, gagamitin ng NU Lady Bulldogs bilang motibasyon ang kanilang 3 straight set victory kontra De La Salle Lady Spikers sa gaganaping do-or-die match ngayong Sabado. Ito ang inihayag ni NU coach Roger Goriev matapos ng gulatin nila ang Spikers kagabi sa Araneta Coliseum. May report si Ms. Arian Malyari. Naniniwala si National University Lady Bulldogs coach Roger Goriev na nagulantang nila ang De La Salle University Lady Spikers sa kanilang match-up sa Season 77 ng UAAP Women's Volleyball Step Ladder Playoffs sa Araneta Coliseum kagabi. Ito'y dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakalasap ng mapait na 3-set defeat ang De La Salle sa kamay ng Lady Bulldogs, kung saan karaniwang sa 5-set ito napapayuko ng Ateneo Lady Eagles. Ayon kay Goriev,
Maaaring hindi inasahan ng Lady Spikers na kayang maging cohesive at agresibo ng kanyang mga Spikers, kasabay ng pagsasabing ito ang gagamitin nilang motibasyon upang mas pag-igihan pa ang performance sa kanilang susunod na paghaharap. Kailangan i-capitalize namin yung ano na yan, yung advantage namin na ganyan. And then, we try to respect yung skills ng Lasal na mayroon silang kakayahan, may magagaling silang player. And we have to work hard on that. Sa kabila nito, tingin ni Gorayev ay magiging maaksyon ang kanilang knockout encounter kontra Lady Spikers. 50-50 pa rin kasi now it's equal footing na. Di katulad ng nakaraan, advantage sila. Ngayon, sabi ko, whoever wants talaga or more eager to win the game, talagang makikita mo. And sabi ko sa bata, I think this is your time na. Kahapon ay sinurpresa ng NU ang De La Salle sa score na 25-20, 25-20 at 25-19 upang ipwersa ang isang do-or-die encounter ngayong Sabado sa Mall of Asia Arena. Ang magwawagi sa nasabing laban ang makakaharap ng top seed Ateneo na outright finalist matapos walisin nito ang double round elimination phase. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa tennis, handang-handa na ang mga Pinoy tennisters sa gaganaping Asia Oceania Davis Cup bukas, kung saan makakatapat nila ang Sri Lanka. Ito'y matapos na lumahok sila sa mga international tennis tournaments bilang preparasyon para sa prestigyosong clay court event. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Pangungunahan ni National Netter Patrick Gianpiero ang kampanya ng Philippine squad kontra Sri Lanka sa first round ng Asia Oceania Davis Cup Group 2 tie sa Valle Verde Country Club sa Pasig City bukas. Sa ginanap na drawing of lots kanina, lumabas na ang opening match ng tournament sa opisyal na pagbubukas nito bukas ay ang duelo ni Natiero at Sri Lanka's Beth Harshana Gadamana sa first single set. Susundan ito ng tapatan ni US-based veteran Ruben Gonzalez at Sharmal Disanayake ng Sri Lanka. Sa double set naman ay masasaksihan ang tandem ni na veteran netter Tret Yui at Francis Alcantara, katapat sina Disanayake at Gadamana. Sa third singles ay maghaharap sina Tiero at Disanayake, habang hahamunin naman ni Gonzalez si Gadamana sa fourth and final set. Sa panayam ng PTV Sports, kumpiyansa ang mga national netters pagdating sa kanilang medal chances sa prestigyosong Davis Cup. I practice a lot for this. Siyempre gusto natin bumawi. I lost the last time. It was a close match. But, I mean, it's different playing in your home country. I mean, especially the shell court, it's only here in the Philippines. So I think it's an advantage for us. And hopefully, I'll do my best and win the match. For sure, our team's going to give it our best, and we think we have a very good chance of winning this weekend and every weekend. I mean, we have a good team. We always go into the tie wanting to win the matches. So yeah, we're preparing to play well and do well this weekend and hopefully get the win. Samantala, tiwala rin si national non-playing captain Roland Proud na malakas ang composition ng kanyang team ngayon dahil na rin sa ginawang preparasyon ng mga ito, gaya ng paglahok sa mga international tennis tournaments noong mga nakaraang buwan. This team, I can say this is a very balanced team. Lahat yan gutom, lahat yan nandiyan kumukuha. So it's good. It's a big headache for the coach to choose, pero that's a good problem for me. Last year is, that's why I'm saying never take any team lightly, never put pressure on yourself na kailangan tapusin namin to kaagad. Kasi that's what happened last year. We were up 2-0. Diba? So this time we're gonna take it one match at a time and never say tapos na hanggat nanalo ko na nakipagkamay ka na talaga. Bit-bit ang 8-0 win-loss record. Target ng Philippine Cuppers na makabalik sa Elite Group 1, kung saan noong nakaraang taon ay nakalasap sila ng mapait na magkatalo sa kamay ng Pakistan sa semifinals. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, tila wala mambalak na tapusin ni veteran rider Santi Barnechea ang kanyang karera matapos pagganyan ng 2015 Ronda Pilipinas. Ito'y dahil nais mamuno ng 39-year-old cyclist na tumulong sa kanyang team. Ang kabuang detalye ay hatid ni Ms. Judith Caringal.
Hindi pa magre-retiro si newly minted Ronda Pilipinas Tour champion Santi Barnechea. Ito'y kahit na sinasabing ito na sana ang perfect time para sa 39 anyos na si Barnechea na tapusin na ang kanyang makulay na cycling career. Ayon kay Barnechea, may misyon pa umano siya bilang isang siklista at ang isa na dito ay ang pagtulong sa kanyang cycling team na Philippine Navy Standard Insurance. Malaki, kung makalaro malaki pa, malaki daw muna may tulong mo natin. Kahit na hindi ako manalo nag-skate, at least, andyan ako na tutulong. Tuturo sa mga kapitid ko pa ng mga bago-bago pa lang. Idinagdag pa ni Barnechea na nais din niyang tulungan ang mga batang miyembro ng kanilang koponan, isang bagay na kanyang matutupad kung masasabayan niya ang mga ito sa mga actual competitions. Kaya lang muna siguro, hindi makatakbo pa ako nag-year. Tutulong ako sa mga rider namin na mga bata pa, katulad nilang Ronda, nag-champion yan. So yun na lang po siguro. Ito ang ikalawang Ronda Pilipinas title ni Barnechea matapos ibulsa niya ang inaugural edition ng annual race noong 2011. Bukod pa sa Ronda Pilipinas, nakopo din ni Barnechea ang dalawa pang prestihiyosong cycling titles, ang Tour of Calabarzon noong 2002 at ang Padjak Pinoy noong 2006 upang tanghalin bilang nag-iisang 4-time cycling champion. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, naniniwala sa International Olympic Committee Representative Mikey Cojuwerski na malaki ang potensyal ng mga Filipino athletes sa international sports scene. Ito'y dahil patuloy na naglalatag ng programa ang sports officials para sa atleta na ikaunlad ng palakasan sa bansa. May report si Ms. Arian Malyare. Naniniwala si International Olympic Committee Representative Mikey Cojuwerski na kayang mag-level up ng national athletes pagdating sa international sports scene. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Jaworski na nakikita niya na ang double efforts ng Philippine Olympic Committee o POC pagdating sa mga programang ilalatag para sa mga national athletes, partikular na sa preparasyon ng mga ito sa nalalapit na Singapore SEA Games sa Hunyo. Kabilang narito ang planong pagpapatayo ng makabagong National Sports Training Center para sa mga atleta ng bansa. I'm very excited to see yung development ng mga performance ng athletes natin because naging iba yung strategy ngayon ng POC. I think the athletes and the NSAs really feel the difference kasi dati parang mas soft yung treatment. Sige, do your best, ganyan. Ngayon, hindi. Ngayon, meron kami ng ganito. Pumunta kayo dito. Take advantage kayo. Kung ayaw nyo at hindi maganda yung performance nyo, we'll prioritize the ones that are interested in a program and that are very serious in what we're trying to do. Dagdag pa ni Jaworski, malaking bagay umano ang kanyang pagkakaupo sa IOC, kung saan nakakakuha siya ng mga ideya na maaaring mai-implement ng mga top officials para sa improvement at growth ng Philippine sports. We're considered in the world of sports as a developing nation. Siyempre, mas maraming mga IOC members ang, let's say, China, US, or the other countries na naging mas successful ang participation nila in the Olympic Games. The IOC has all the experience, all the knowledge, pero pagka inuwi ko na yun dito at pinag-usapan na sa executive board ng POC, which of course si Chairman Richie Garcia, nakaupo din siya doon, it's really up to us how we will interpret it and how we will adapt it, how we will implement it. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang trabaho ni Jaworski bilang IOC member, kung saan masusi na nilang pinaplansya ang mga detalye para sa paparating na Rio de Janeiro Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, pinansaya ng Oklahoma City Thunder ang home crowd sa Chesapeake Arena kanina. Ito'y matapos na talunin nila ang Philadelphia 76ers sa final score na 123-118 sa overtime. Ngunit ang lubos na nagpasaya sa fans ay ang pagbabalik ni star point guard Russell Westbrook na nagtala ng ika-4 na sunod na triple-double sa laro.
Pumuko na naka-protective mask si Westbrook ng career-high 49 points, 16 rebounds at 10 assists matapos na may ilalim sa surgery sa kanyang kanang pisngi. Si Sixers shooting guard Isaiah Canaan ang bumida para sa Philadelphia matapos kumamanda ng career-high 31 markers. Dahil sa panalo, humigpit ang kapit ng Oklahoma sa 8th spot ng team standings sa Western Conference. Hawak ng Thunder ang kartadang 34 wins against 27 losses. Ang susunod na mga katapat ng Oklahoma ay ang Chicago Bulls bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Dinapos na ni two-time NBA champion Ray Allen ang mga espekulasyon kaugnay sa kung saang team siya maglalaro ngayong season. Ito'y matapos na magdesisyon ng 39-year-old sharpshooter na huwag munang maglaro at sa halip ay magpahinga muna hanggang sa susunod na season. Sa statement na inilabas ni Allen sa pamamagitan ng kanyang agent na si Tim Tanner, sinabi nitong maraming teams ang nais kumuha sa kanya, kabilang na ang Cleveland Cavaliers. Ngunit ilalaan na lamang daw muna ng veteran shooter ang panahon sa pag-workout sa kanyang pamilya at sa pagpapahinga. Sa kabila nito, nilinaw ni Allen na maaari pa siyang bumalik sa 2015 to 2016 NBA season. Sa women's tennis, lumarga sa second round ng Monterrey Tennis Open sa Mexico si defending champion at top seed Ana Ivanovic ng Serbia. Ito'y matapos na talunin niya si Czech tennister Nicole Vajdisova sa 2 straight sets, 6-1 at 7-6. Na-spoil ni Ivanovic ang comeback ni Vajdisova sa loob ng 72 minutes matapos na mag-break sa clay court ng 4.5 taon. Dahil dito ay maagang natapos ang kampanya ng Czech hitter sa pamamagitan ng first round exit. At sa golf, nakopo ni Australian powerbuster Christopher Mewek ang leadership sa Holden NZ PGA Championship sa Remuera Golf Club. Ito'y matapos na makakuha siya bago ito sa 10th hole ay para sa PTV Minyo. Excuse me po. Naintindihan, no? Naintindihan ko. Hindi alam niya. Okay, so, mamaya balik na yung ating, yung ating telephone line. Makakatanggap pa tayo ng mga callers. Buti naman. Nakabayad na ako eh. Finally. Na-reconnect. So, after 24 hours, reconnected na. Hindi, matagal din yun. Halos the whole week, wala tayong phone call. At binalik ko na dahil feeling ko maraming gustong mag-comment dito sa ating question of the day for today. Tama ba yun? Question of the day for tomorrow. Hindi naman pwede. Meg! Question of the day! At ang question of the day natin ay, sino sa palagay mo ang dapat sanay isinama sa lineup ng PBA All-Stars Game sa Palawan? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. Yan, okay. Mamaya siguro, si Haji, papabanggit natin sa kanya yung lineup, yung 12 players ng North, yung 12 players ng South. Ngayon, kung sino yung wala doon, natingin nyo nandun, sabihin nyo sa amin. Na dapat nandun. Parang na-intriga pa tayo eh. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Yan. At kung medyo nanggagala ticket, gusto nyo marinig yung boses nyo, open natin yung ating line. Okay? Yes. So, break muna tayo. At sa amin pong babalik ang ating pong question of the day. Meg? Siyempre, sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Hey, hello. Good evening, everyone. Okay, dali. Hindi, wala akong aking telepono. Magandang gabi sa inyo lahat. Siniset up pa talaga ngayon. Logo. Live tayo eh. Siyempre. Hoy, Haji, kumusta ka na? Ito, ayos lang. Parang inspired ka ngayon. Oo, meron siyang number 1 supporter dito sa studio. Parang iba yung aura mo ngayon. Oo. Nagpapakitang gilas, iba yung energy, no? Anong pangalan? Ha? Iba ka ikaw magbanggit.
No, basta yun na yun. Bait-bait mo ngayon, Haji. Mabait naman ako talaga. Tagal na kaya. Okay, so ano gagawin natin, Haji? Ito, yung ating question of the day pa rin. I'm sure napakarami ng mga atap na atap na banggitin ko sino nga. Para sa kanila yung sinasabing, ito yung pinaka-term, All-Star Snub. Snub. Yes. Sino yung na-snub? Sino yung na-snub? Actually, yung sistema ng pagpili dyan, dalawa. Okay? Yung pong first 5, okay, base po yan sa boto ng mga fans. Yes. Sa venue, meron dong listahan. I think, online din nata, I think meron no? Correct. Tapos, yung mga reserves, meaning yung 7 na nasa bench, mga coaches ang Coaches pumili. naman na. Oo, coaches yung pumili nun. Oo. So, ang tanong dyan doon sa 12, sino sa tingin nyo ang dapat nandun na wala doon? Oo, pero ito siguro para sa kaalaman na lamang nila. Banggitin natin siguro ng papyaw yung lineup. Oo. Nung Sige, North, sige. tsaka ng South. Baka yung iba... pahapyawan. Lahat na. Lahatin na natin. Baka yung iba kasi akala nila, hindi lang kasama yung akala nilang idol nila. Ito, sa North All-Stars, kung saan magko-coach si Coach Leo Austria, ay yung starting 5 nila, si Calvin Abueva, Japet Aguilar, Mark Agiwa, na medyo alanganin, Justin Melton, tapos si Mark Tingris. Starting 5 yun. Tatapang yan. Oo. Na yan. Ang reserves naman nila, si Bo Belga, Isa rin yan. Paul Lee, Gabe Norwood, Jason Castro, Ranidel de Ocampo, Arvid Santos, at Terence Romeo. Ay, magaling. Ganda. Okay. Sa South naman. Sa South naman, ang first 5 nila si Junmar Fajardo, Greg Slaughter, Asa Taulava, Mark Baruca, and James Yap. Lalaki. Reserves nila si Jeff Chan, Cyrus Baguio, Dondon Hontiveros, Joe Devons, Peter Jun Simon, Stanley Pringle, Reynel Hugnatan, and Jimmy Alapa. Yun. Maglalaro si Jimmy. Last game na. Last basketball Pero maganda game. yan, no? Sa South nandun si Jimmy, tapos sa North nandun si Castro. Oo. First time ata maglalaban yun. Maglalaban yung dalawa. Pero yun nga, ang sayang, for the first time sana, magkakampi sina Slaughter. Tsaka si Junmar. Fajardo. Nako, sayang. Mukhang malasado yun. Ayan. So, yan, pwede po kayong tumawag sa amin, mga kaibigan. Ang ating pong cellphone number ay 0936. Wait, Lagi. 0936-537-9349. Nag-buffer lang. Buffer lang, So, try nga natin, baka meron na kayong tumatawag kung So, unahin natin ang calls. Wala na, na-ruled out na si Junmar ng SMB Medical. Ayan na, sige. Go ahead. Okay. Bilis, ayan na. Go, direct, panging audio. Okay, hello? Hello po, PTV Sports. Magandang gabi. Sino po sila? Ay, medyo. Hello po. Ayun. Hello, magandang gabi po. Sino po sila? Angel po. Angel. Hello. What a beautiful name. Kailangan po So, bumaba. Ganda ng pangalan na. Angel! Yes. Taga saan ka? Yes po. Laguna po. Laguna. Yung tips na Laguna. So, Angel, ano may paglilingkod namin sa'yo? Tanong ko lang po. Bakit po hindi kinukuha ng coach si Jawo sa Ginebra? Hindi kinukuha ng coach. Si Jaworski. Si Jawo. Kasi prerogative ni ni Jaworski kung gusto pa niyang mag-coach. Hindi, tsaka ang alam ko before parang merong mga naging initiatives na yun nga, magkabalikan yung dalawa. Pero apparently mukhang hindi pa rin mag-meet yung mga terms nila. Yung mga kagustuhan. Ang alam ko noon meron nagtangka na nakunin siya. Subukan. Pero willing ba si Jaworski na pumasok sa Ginebra ulit bilang coach? Tingin ko naman under the right, siguro proper timing at saka circumstances. No? For sure, knowing that si Senator pinanganak yan, siguro may bola na sa nakahawak yan Yung kakambalata niya, bola Diba? So yung pagmamahal niya sa basketball, hindi mawawala yan. And then I think kung may opportunity
Pero knowing si Senator Joe Orsi, siyempre kailangan bagay doon sa kanyang personality. Tama. Yun. Tsaka okay naman si ano ngayon eh, di ba? Si Coach Ato. Sa ngayon, maganda. Sa ngayon, maganda yung pinapakita, 4-3. Bakit, Angel, hindi ka ba happy ngayon sa... Teka, Ginebra fan ka ba? Angel? Angel. Lumipad na. Lumipad si Angel. Andiyan pa ba? TJ, Padua? Andiyan pa? Si Angel? Wala na. Wala na. May incoming eh. Okay, sagutin natin isa pang call, no? Wala na. Sige. Sayang, ayun. Pero sana nasagot natin yung tanong ni Angel. Hello, magandang gabi. Good evening. Good evening. Yes. Ano bang pangalan nila? Nagbabalik. Dominic. Francis Francisco. Tama ba, Dominic? Francis D. Francisco. Ng San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Ano ulit pangalan mo, kuya? Francis Francisco. Mr. Francisco. Kumusta na? Okay, Mr. Francisco, ano yung paglilingkod namin sa'yo? Sir, bakit sa All-Star? All-Star. Yan. Kahit alas ngayon sa sponsor, pero ang gusto ko rin makuha si Willie the Thriller Miller. Willie Miller. Tingin mo dapat siya nasa All-Star, Mr. Francisco? Dahil nakakatuwa si Miller eh. Tsaka bago yung start na All-Star sa sasayawan. Pwede siya, saka sa laro nakakamiss yung mga magic shot niya. Magic shot. Tsaka yung smile niya, no? Napaka-jolly pa niya ni Bait niya, si Willie. Wala akong masabi dyan sa taong yan. Yun po, sir. Yun lang. Good luck po sana at kay The Beast, nahalo ng beba. Alaska fan, si Mr. Francisco. Tama ba yun? Sir Dennis, pwede mo bumate? Pwede. Pinabati ko lang po tatay ko dito. Ronnie Francisco, sa po nanay ko, Rosan Francisco. Okay. Isa kang ulirang Okay, sige. Thank you, Mr. Francisco. Anak ng Mr. Francisco. Huwag kang maglilinsang baril. Okay, sir. Salamat po. Salamat. Okay, sige. Si Thank Mr. you. Francisco ng San Mateo Rizal. Puntahan natin yung Facebook natin. Tama siya. Willie Miller ang sinasabi niya. Hindi masyado nagagamit kasi si Willie Miller. Reserve lang kasi siya ngayon sa talk and text. Alam mo, medyo yung tanong natin intriguing eh. Kasi kung titignan mo, parang ano bang gusto natin? Yung team talaga na mananalo? Or yung team na kung sino talaga yung popular? Na magsama-sama sila. Pwede. Diba? Kasi based on nga yun popularity talaga eh. No? Yung starting five natin. Oo, sa vote din ng fans. Base sa popularity, sa performances. Although marami rin dyan, yung bumoboto is feeling nila yun yung makakatulong sa team na yun. Kasi knowing yung mga kababayan natin, may nagtanong nga sa akin eh. Okay ba yung North at saka South? Kasi yung mga dati rookie versus veterans. Ako maganda kasi una-una, alam naman tayo mga Pilipino, yung regionalistic. Right. Diba? Mahilig tayo pagka nakakita ka ng kunyari sa abroad, Pilipino, nalaman mong Kapampangan ka rin. Yung parang mas na encourage ka. Share of connection. So ayaw nila yung Gilas. Di ba dati may nagkaroon ng Gilas tsaka PBA selection. Yun naman kasi special consideration dahil meron tayong national team na kailangan ng tulong. Last year yun eh. Yan. So meron na. Yes. Bago lang ito. From Raman Alamya, sabi niya Lutz and Lassiter. Pwede. Lalo na si Lassiter. Marshall Lassiter. Oo. Pero yun nga, sabi nga natin, more on, siguro easily mga 75% nito ay popularity contest. So dapat mag-isip si Lassiter, I'm not famous. I'm shooting the lights on. But you're 1-6. 2-6 pala. 2-6. But we're Philippine Cup champions, man. Yeah, ganun siya magsalita. Hindi. Why am I not even in the lineup? Ako, feeling Amerikano. Sige, basta. FMJ Brombuela, sabi niya Gary David. Yun na. Oo nga. For me, Gary David is a crowd pleaser. Tsaka 2014 All-Star MVP. Tsaka kwela yan. Di ba? Sarap kasama niya. Di ba naging guest natin dito?
Isa sa mga pinakamabait. Sana lahat ng player tularan nyo si Gary David. Hindi lamang sa sipag maglaro, hindi lamang sa galing tumira, hindi lamang sa opensa niya, sa kanyang basketball skills, kundi magiging character. Isang character, Yes. tao. Akala mo seryoso sa umpisa pero hindi. Oo. So, Kausapin Gary, nga natin bukas si Gary. No? hindi PC ko Kausapin nga natin bukas si... Alamin natin, story mo yan bukas. Oo, sige. I assign you. Assignment natin yan. Kausapin natin si Gary. Anong feeling ni Gary? Kaka-MVP niya lang, ano? Tapos hindi siya nakasama. Wala siya sa ano. Alam ko, hindi umabot sa yung votes niya. Oo, pero kita mo naman, no, nag-5-0 dahil sa kanya. Meralco. Tama. Hindi lang si Josh yung gumawa, pati siya. Siya nga yung may pinakamataas na statistical points. Okay, Yes, sige. from Ryan Santos. Sabi niya, L.A. Revilla. Pwede. Pwede rin. Siya yan. Tsaka si ano, ganun din, pababa nga. Si Jericho Jacinto. Oo. Ganun din. L.A. Revilla. Showtime L.A. Revilla. Ayan. Sino to? Nabasa mo na ba ito? Si Pedro? Sabi ni Pedro, Malyari o Okay na. Maliksi. Si Alain Maliksi kasi alam ko injury bug siya eh. Oo, tsaka medyo on and off. Kaysa kay Gary David. O compare kay Gary David, medyo malayo. From Billy Ray Pascual, sabi niya si Pacquiao. Kita naman siya yung pinaka-popular Okay, babalik athlete. po kami. Kaibigan, at pa-refresh muna natin. Sige. Ano ba? Entertainment din yan, PBA All-Star. Part naman siya ng PBA, so bakit hindi? Di ba? Pabati po sa mga taga Patayang Manok, San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan, sa Pascual family, lalo na kay Boss Len Tagle. Thanks. So, walang nabubuhay na manok dyan. Patayan. Oy, alam niyo, aside from entertainment, yung PBA All-Star Game ngayon, intriguing din. Intriguing? Kasi may manonood. Bakit? Sino? May di ba? May manonood sa PBA All-Star Game eh. Na parang nag-i-scout na rin or parang tinitingnan na si Coach Tab. Baldwin. Pwede. Alam mo, dapat si Manny Pacquiao maglalaro dun sa mga rookie sophomore game. Kaya nga lang, di ba? Kailangan. Pero naka-line up siya ron, ha? Naka-line up. Oo, sa rookies. Okay. Kailangan niya nga lang na lumipad patungong LA. Talaga nun, kaibigan mo yun. Hindi, ako, totoo lang naman ako eh, di ba? Boxing. Although, hindi ako agree dun sa sinabi na he's a joke or what. Dumaan na nga naman sa proseso, pero dapat desisyon na ni Manny na Kung saan ba siya talaga. coach siguro pwede pa, pero playing coach. Saludo ako kay Robert Jaworski. Hindi ganun kadali maging playing coach. Okay, so magbe-break muna kami. Tingnan natin kung may tatawag sa amin para pagsabihin ako ng Team Pacquiao. So, ang talawig. Yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Sakto. And happy viewing kay Hector ng Alaska. Ito yung nakikita niyo sa ringside na very animated, very enthusiastic nag-cheer sa Alaska. Si Hector. So pag natatalo, galit na Si Hector. Akala ko si Hector yung may hawak na may papang-ganyan niya. Pero hawak niya pumaypay. Akala ko siya, diba na, Hector? Siya yung model ng Alaska. Pag nag-expire. Nandun sa lahat. Yung model. Pwede. Hindi, joke lang, Hector. Okay. Hello. Oo, so, and Martin, Luke Martin Iringan, happy birthday. Nanonood sa atin ngayon, birthday, pero tinigil muna yung birthday party para makapanood sa atin. Kaya tayo kalakas kay Luke Martin. Ayan. Balik tayo sa Facebook natin from Mark De Guzman. Sabi niya si Marshall Lassiter. Kasi isa siya 3-point shooter na pwedeng magpakitang gilas para din sa Team Philippines. Yun nga lang, paminsan nag-e-error sa crucial. Super Marsho. Super Snub. Ito meron kay Anthony Kawa. Sabi niya si Alex Cabagnot daw. Pwede. Pero parang si Alex medyo nag-struggle. Nung finals, si Arwin ang nagdala talaga, tsaka si Junmar no? Pansin ko rin si Alex, parang medyo nawala. Medyo nangapa.
Siguro dahil David pa rin. Siguro dahil kababalik lang ni Alex sa SMB. Pero siya yung may mga ano, diba? Yung mga shots na parang impossible to shoot. Sa crucial, ano? Oo, yung akala mo hindi papasok, tapos papasok. Meron papasok. yung sobrang layo, tapos napasok. Alex. Alright, from Art Villasensor, sabi niya, ang daming pwede. Alaska Sonny Thos, Vic Manuel, and JD Casio. Real Gary David, Jared Dillinger, Sean Anthony, and Mike Cortez. Hinepres L.A. Tenorio and Mac Baracael. San Miguel's Alex Cabagnot, Chris Lutz, and Marcio Lasseter, Baracabul, Sol Mercado. Dami niyang good points, ha? Hindi na lang kaya, pwede ng team yan, no? Ano ka? North, South, tas West. West. Pwede na eh. Pwede na yung mga binigay niya eh. Madami pa actually. Mga Westerners ka lang. Pero si LA, ano eh, pwede eh. Pwede nga siyang pumalit eh. Ay, di ba balita mo nga na baka pumalit Oo, probable kasi siya na pumalit kay Mark Kagiwa. Mark the Spark. Sabi nga niya sa akin, kakwentuhan natin, dapat daw sana hanggang Friday lang siya. Tapos lilipad na siya pabalik Manila, magpa-practice siya sa Sunday with Ginebra. Kaya lang, medyo pinapag-stay muna siya, standby muna. Eh, willing naman daw siya na mag-play sa All-Star Game. Meron pa. Ayan, may incoming. Caller. Daming tumatawag. Okay. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello? 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 Meron ba? Pababaan. Calling. Wala. Nawala. Ako, no? Talking. Baka yung ating audio. Oo, teka sandali ha. Hello? Hello? Yan. Sige. One more time. Hello? 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 Yan! Okay. Ano yung pangalan nila? Brian po. Brian? Brandy? Ano? Opo. Brian. Nagutom na ako. From Bulacan. Brian from Bulacan. Okay. Brian, kumusta? Anong may paglilingkod namin sa'yo? Ask ko lang po kung si Ian Sangga lang po, kailan po babalik. Nagre-recover pa siya. Oo. Ano po, next season pa, sabi ni Coach Johnny A. Yes. Okay po. Bali, si Kirby Raymundo po ba babalik pa? Well, si Kirby ang balita natin, yung kanyang operasyon, tinuloy niya na siya yung gumastos. So, nung huli, nagre-rehab. Pero, hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy pa rin yung rehab niya. Pero magandang, gawan nga natin ang storya, Haji. Ano malaman natin. Kirby, tawagan ka namin. Dami nangungumusta sa'yo. Marami din nakakamiss kay Kirby. Para, coming from you, yung bali. Para wala na tayong chismis-chismis dito. Yes. Sana masagot ni Kirby yung tawag natin. Tsaka kung kailan siya magbabalik. Ayan, okay. So, Brian, yung question of the day natin, meron kang gustong ibigay? Ayun po, sir. Question of the day. Sino sa tingin mo yung wala sa All-Star Game ngayon na dapat kasama sa lineup? Brian? Si Marcio Lasseter. Si Lasseter talaga. Dami na kay Marcio, ha? Crowd favorite. Okay. Magaling po kasi sila sa 13. Siyempre. Okay, Marcio. Brian, okay na? Okay po. Salamat po. Salamat. Thank you, Brian ng Bulacan. Ayan. Pabait ang mga caller natin. Oo nga eh. Sa Facebook. Facebook, ano muna tayo? Ayun yung calls ulit. Facebook muna kasi ang dami. From James Yap XD, sana si Gwen Gaco nasa first 5 days. Si Jerwin Gaco. Para alive yung fans palagi. Ano talaga, kapag siya pagka pumapasok sa games si Jerwin, talaga nagwawala yung Pure Foods fans, ha? Yun. Ito. Sabi naman ni Temu Binelli, yung Italian. Binelli. Sabi niya, Almazan sana para ma-scout rin para sa Gilas. Kasi pwede pa rin siya para dagdag big sa atin sa FIBA. At regarding po sa kahapon, Sir Dennis na si Asi, pwede ba talaga? At sang-ayon po ako, kaso sa kanya na nanggaling dati na ayaw niya mag-national team. Hay po sa anak ko si Morphia. Ang ganda ng pangalan. Morphia, ganda. Temu, yung si Asi kausap ko, sabi niya, kung bibigyan ng chance, willing siya. Pero hindi siya yung tipo na parang ipipilit niya na kung na parang may palitan dapat. Hindi siya. Kung kukunin siya, very much willing siya.
Kahit na yung maging coach lang daw ng mga big men natin. Sa ganung ano. Ayo, pagdating sa banggaan. Talaga. Oo, yun. Tapos, tama-tama, no? Nung kausap ko si Asi Taulava, ang sabi niya, kasi nabanggit ko, yung Junmar Fajardo, Greg Slaughter, dinagdag niya, sabi niya gano'n, si Raymond Almasanda, pwedeng-pwede sa FIBA. Kasi malaki, si Raymond dyan. Very agile. Yun. Gawa natin ng story si Raymond pagka... Siya may sabi nun, si Asi Taulava may sabi nun. Okay. Oh, sige. Isa pa. From Mark Angelo de Guzman, si Marshall Lasseter. Kasi isa siya 3-point shooter na pwedeng magpakitang gilas para din sa Team Philippines. Yun nga lang. Okay. Daming Marshall. Si Marshall na, no? Talagang unanimous winner. Yes, yo. Sa ating All-Star Snubs. Yes. Meron din naman from Marlon Villegas, sabi niya Justin Melton. Andun si Justin. Kasama siya. Starter nga si Justin eh. Teka, kung si Marshall Lasseter, hindi ko alam kung saan ang region niya eh. Pero di ba si Junmar, kung mawawala, kung south siya, baka doon pwede. Diba? Kung mawawala. Kasi balita ko si Junmar talagang wala na. Wala na, oo. Talagang clear out na. Clear na ng SMB Medical Team. Isa pa, bati ba? Okay na, bye-bye na. Dapat ito, bago tayo magtapos, sige. Sige. Papakita muna tayo sa kanila. Kasi lagi tayong nag-iisip ng mga ideas, kung paano pa mas mapapaganda. Meron nang Ask Haji. Ano yun? Sige. Oy, yung mga nagtatanong sa Ask Haji, thank you. Hindi ko kayo mababati isa-isa, pero thank you so much. Kasi di ba nung mga nakaraan, tawa tayo ng tawa. Sige. Meron tayong tinatawag na ngayon na Meme of the Day. Okay. Kayo na po ang bahalang humusga. Parang masatawa ako. Sandali. Kayo na po ang bahalang humusga kung ano masasabi po ninyo dito sa ating Meme of the Day kasi inaabangan to. Hindi pa po sila nagkakatapat. Marami ng powerhouse team na pinabagsak ito at isa din sa magiging target nila ay ang koponan na ito. Nakita mo yung tingin ni Coach Ying. Direct. Yan ang ating Meme of the Day. Astig. So naghahanda na si Coach Ying sa laban nila sa Kia. Yes. Okay. Pero parang mas nakakatawa yung kwento mo kay parang talaga. Okay, sige. Gawin natin regular ito yung Meme of the Day. Yan ang ating Meme of the Day. Samantala, Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, already friend of California Boo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Dupit talaga ng tingin ni Coach, no? Ako naman, pasalamatan ko lang si Ate Milrose, nanonood kasama ni Mama dyan sa Gracia Residences. Thank you very much for watching. At gusto ko din po pasalamatan yung mga Tagaliano sa Caloocan City, Pantua family, De Los Santos family dyan sa Marikina, kay Owen, hello! At salamat po muli sa mga nagtatanong sa Ask Haji. Hindi ko po kayo mababati isa-isa. And of course, kay Papa, I love you. Kay Mama, I love you. At of course, kay Miss Aisa, thank you. Ako rin merong hashtag. Asa Dennis. My wife, Pini. I love you. Prince Zian, Prince Zoe. Kay Mami Base, Mama Lau, Tito King, kay Mami G, Daddy Dan. At saka Luke Martin, happy birthday! At many more birthdays. Hindi, bata pa yan. Okay. At syempre, nabot na po tayo ng oras at bukas sila muna makakasama nyo dahil ako lilipad muna ng Puerto Princesa straight from there. Para po sa ating All-Star. Okay, kantuhan mo kami bukas. Okay, kantuhan tayo. Okay, samantala, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Kaaminyo. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports.